Ikasampung kabanata. Ang pagtawag ni Cornelius kay Pedro. Doon sa Cesarea ay may isang lalaking ang pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na Batalyong Italiano. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya. Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, "Ano po ang kailangan niyo?" Sumagot ang anghel, "Pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Kaya inaalala ka ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira kay Simon na mangungulti ng balat. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat." Nang makaalis na ang anghel, tinawag ni Cornelius ang dalawa niyang utusan at ang isang sundalong makadiyos na madalas niyang inuutusan. Ikinuwento ni Cornelius sa kanila ang lahat ng nangyari, at pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta sa Joppa. Kinabukasan nang malapit na sila sa bayan ng Joppa, umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. Tanghaling tapat noon at gutom na si Pedro, kaya gusto na niyang kumain. Pero habang inihahanda ang pagkain, may ipinakita sa kanya ang Diyos. Nakita niyang bumukas ang langit at may bumababang parang malapad na kumot na may tali sa 4 na sulok nito. At sa kumot na ito nakita niya ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. Pagkatapos may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain." Sumagot si Pedro, "Panginoon, hindi ko magagawa yan, dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin." Muling sinabi ng tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos." 3 ulit itong nangyari, at pagkatapos hinila agad ang bagay na iyon pataas. Habang naguguluhan si Pedro at iniisip kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya, dumating naman sa lugar na iyon ang mga taong inutusan ni Cornelius. Nang malaman nila kung saan ang bahay ni Simon, pumunta sila roon. At pagdating nila sa pinto ng bakod, tumawag sila at nagtanong kung doon ba nanunuluyan si Simon na tinatawag na Pedro. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita, sinabi ng banal na espiritu sa kanya, "May 3 taong naghahanap sa iyo. Tumayo ka at bumaba. Huwag kang mag-alinlangang sumama sa kanila, dahil ako ang nag-utos sa kanila." Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang kailangan ninyo sa akin?" Sumagot sila, "Inutusan kami rito ni Kapitan Cornelius. Mabuti siyang tao at sumasamba sa Diyos. Iginagalang siya ng lahat ng Hudyo. Sinabihan siya ng anghel ng Diyos na imbitahan ka sa kanyang bahay para marinig niya kung ano ang iyong sasabihin." Pinapasok sila ni Pedro at doon sila natulog ng gabing iyon. Kinabukasan sumama si Pedro sa kanila, kasama ang ilang kapatid na taga-Joppa. Dumating sila sa Cesarea pagkaraan ng isang araw. Naghihintay sa kanila si Cornelius at ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na inimbitahan niyang dumalo. Nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, "Tumayo ka, dahil ako'y tao ring katulad mo." At patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. Sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon doon. Nagsalita si Pedro sa kanila, "Alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama sa mga hindi Hudyo. Pero ipinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang sinuman. Kaya nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubiling sumama. Kaya gusto ko ngayong malaman kung bakit ipinatawag ninyo ako." Sumagot si Cornelius, 3 araw na ngayon ang lumipas nang nananalangin ako rito sa bahay. At ganito ring oras mga 3:00 ng hapon. Habang nananalangin ako, biglang nagpakita sa akin ng isang taong may damit na nakakasilaw. Sinabi niya sa akin, "Cornelius, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at hindi niya nakalimutan ang pagtulong mo sa mga mahihirap. Magsugo ka ngayon ng mga tao sa Joppa at ipasundo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira sa bahay ni Simon na mangungulti ng balat. Ang kanyang bahay ay sa tabi ng dagat. Kaya ipinatawag kita agad. Salamat naman at dumating ka. At ngayon, narito kami sa presensya ng Diyos para pakinggan ang ipinapasabi sa inyo ng Panginoon." Nangaral si Pedro sa bahay ni Cornelius. Kaya nagsalita si Pedro, "Ngayon alam ko nang walang pinapabura ng Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos. Narinig ninyo ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita, na ang tao ay magkakaroon na ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Nagsimula ito sa Galilea
Matapos mangaral ni Juan tungkol sa bautismo, binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng diablo. Kami mismo ay makakapagpatutuo sa lahat ng ginawa niya, dahil nakita namin ito sa Jerusalem at sa iba pang mga bayan ng mga Hudyo. Pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Pero muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa amin na siya'y buhay. Hindi siya nagpakita sa lahat, kundi sa amin lamang na mga pinili ng Diyos na maging saksi para ipamalita sa iba ang tungkol sa Kanya. Nakasama pa nga namin siyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inutusan niya kaming mangaral ng magandang balita sa mga tao at magpatutuo na siya ang tunay na pinili ng Diyos na maging tagahatol ng mga buhay at ng mga patay. Si Hesukristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Dumating ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na espiritu ang lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil narinig nilang nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, natanggap na nila ang banal na espiritu tulad natin, kahit hindi sila mga Hudyo. Kaya wala nang makakapigil sa kanila para bautismuhan sila sa tubig. At iniutos ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos noon, pinakiusapan nila si Pedro na manatili muna sa kanila ng ilang araw.